Hindi ako lumaki naniniwala agad sa mga kababalaghan, pero may isang karanasan ako na tuluyang nagbabago sa isip ko. Magandang gabi sa inyong lahat mga kahalo, kay Miss Ena at sa bawat nakikinig. Galing akong Manila at nadistino noon sa Marinduque bilang medical volunteer. Ito ang kauna-unahang beses na ibabahagi ko ang naging karanasan ko noon. Isang karanasan na nagbigay yanig sa isang pahina ng buhay ko. Hindi tunay na mga pangalan ang gagamitin ko dito. Tawagin nyo na lang akong Ibyang at sisimulan ko na ang aking istorya. Pagkatapos kong ma-assign bilang volunteer nurse sa isang 3 buwang medical mission sa isang liblib na barangay sa Marinduque, ay wala naman talaga akong ibang iniisip kundi ang trabaho. Galing akong Manila kaya malaking pagbabago para sa akin ang mapunta sa lugar na halos walang sasakyan. Mahina ang signal at nagpapalibutan ng bundok at makakapal na puno. Tahimik ang buong barangay at pagsapit pa lang ng alas 6 ng gabi ay halos wala ng tao sa labas. Para bang maaga pa lang ay natutulog na ang buong lugar. Dahil walang staff house para sa mga volunteer, ay inupahan ako ng barangay ng isang maliit na bahay na pag-aari ng isang biyuda. Sapat lang ang bahay para sa isang tao. May maliit na sala, kusina at isang kwarto. Ang unang napansin ko roon ay ang bahay na nasa tapat mismo ng tinutuluyan ko. Maayos ang bakuran nito at puno ng mga halamang namumulaklak. Halatang may nag-aalaga araw-araw. Noong unang gabi ko roon ay binalaan ako ng may-ari ng bahay. Hindi raw magandang mapagabi sa labas at mas mabuti kung uuwi ako bago tuluyang dumilim. Isa pa, hanggat maaari ay huwag ko raw kakausapin ng kapitbahay kong si Aling Rosa, ang babaeng nakatira sa tapat ng paupahan na tinutuluyan ko. Wala siyang ibinigay na paliwanag, basta paulit-ulit niyang sinabi na mas mabuting sundin ko na lang ang payo niya kung gusto kong maging maayos ang pananatili ko sa barangay. Pero hindi ko yon masyadong sineryoso. Lumaki ako sa syudad at sanay akong makarinig ng iba't ibang kwento tungkol sa mga probinsya. Madalas, ang mga ganoong babala ay nauuwi lang sa chismis o mga lumang paniniwalang ipinapasa sa bawat henerasyon. Bilang nurse, mas nakasanayan kong maghanap ng paliwanag kaysa agad maniwala sa mga sabi-sabi. Kinabukasan ay nagsimula na ang medical mission namin. Maraming residente ang nagpunta sa health center para magpatingin at magpa-check up ng kanilang mga maintenance. Habang inaasikaso ko sila ay napansin kong may isang pangalan na paulit-ulit kong naririnig. Si Aling Rosa. Sa una ay hindi ko yan pinansin, pero habang tumatagal ang araw ay halos lahat ng matatandang dumadating ay may nababanggit tungkol sa kanya. Iisa lang ang laman ng mga kwento nila. Mahigit 50 taon na raw itong nakatira sa barangay, pero hindi man lang tumatanda ang itsura nito. Marami na raw ang ipinanganak, tumanda at namatay sa lugar, pero si Aling Rosa ay nanatiling pareho ang mukha. Natural lang na hindi ako maniwala. Mas inisip kong baka may kamag-anak lang siyang kahawig o baka naman pinalalaki ng mga tao ang kwento dahil tahimik ang buhay sa baryo. Wala akong nakitang dahilan para isipin na may kababalaghan sa likod ng isang simpleng babae na mahilig lang mag-alaga ng halaman. Pagkatapos ng trabaho ay dumaan muna ako sa barangay hall para magsumite ng ilang dokumento. Habang naghihintay ay napansin ko ang mga lumang larawan na nakasabit sa dingding. Karamihan ay mga litrato ng mga naging opisyal ng barangay at mga lumang okasyon. Isa sa mga iyon ang graduation picture ng unang batch ng high school sa lugar noong dekada 70. Lumapit ako para tingnan mabuti ang litrato. Isa-isang sinuyod ng mga mata ko ang bawat mukha hanggang sa may isang babae sa pinakadulong hanay na agad kong nakilala. Mahaba ang buhok, maputi ang balat at mahinihinang ngiti. Parehong-pareho ng babaeng nakita kong nagdidilig ng mga halaman sa tapat ng tinutuluyan kong bahay. Wala akong makita ni isang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi yun litrato ng anak, apo o kamag-anak kasi pareho ang pangalan ang nakalagay sa ibaba ng larawan, si Aling Rosa. Sa sandaling iyon ay unang beses akong nakaramdam ng kakaibang kaba. Dahil kung totoo ang sinasabi ng mga taga-barangay ay iisa lang ang ibig sabihin noon.
May kapitbahay akong 50 taon nang nakatira sa lugar, pero ni isang bakas ng pagtanda ay wala pa ring makikita sa kanyang mukha. Lumipas ang halos 2 linggo mula nang dumating ako sa barangay, ay unti-unti nang akong nasanay sa tahimik na buhay roon. Kabisado ko na ang daan papunta sa health center, kilala ko na rin ang karamihan sa mga residente at naging normal na rin sa akin ang maagang paglubog ng araw. Pero habang mas tumatagal ako roon, ay mas napapansin kong may mga bagay na hindi talaga maipaliwanag. Halos gabi-gabi ay may bagong usapan ang mga tao sa barangay. May namatay na naman daw na buntis na kambing. Kinabukasan ay buntis namang baboy ang natagpuang wala ng buhay sa kulungan nito. Walang sugat sa katawan, wala ring bakas ng pag-atake ng mabangis na hayop, pero ayon sa mga may-ari ay parang bigla na lang nanghina ang mga alaga nila hanggang sa namatay. Noong una ay inisip kong baka may sakit lang na kumakalat sa mga hayop. Bilang nurse ay hindi naman iyon sakop ng trabaho ko, pero alam kong posible ring may impeksyon o kung anong sakit na hindi agad napapansin. Pero habang lumilipas ang mga araw ay hindi lang mga hayop ang pinag-uusapan. May 2 buntis na babae ang dinala sa health center sa magkaibang araw dahil bigla silang dinugo habang natutulog. Pareho silang nawala ng dinadalang sanggol kahit wala namang naging komplikasyon sa pagbubuntis nila noong mga nakaraang linggo. Nalungkot ako para sa kanila. Mas lalo pa akong nagtaka dahil kahit ang midwife na matagal nang nagtatrabaho sa barangay ay nagsabing bihira lang mangyari ang ganoong sunod-sunod na insidente. May kung anong bumabagabag sa buong lugar. Tuwing umaga naman ay mapapansin kong maraming residente ang mukhang kulang sa tulog. May mga itimang ilalim ng mata at halatang balisa. Kapag tinatanong ko kung bakit ay pare-pareho lang halos ang sagot nila. May naririnig daw silang malalakas na paggaspas ng pakpak sa bubong tuwing madaling araw. Hindi lang isang gabi dahil halos gabi-gabi raw iyon. At ang nakakagulat ay walang kahit sinong nakakakita ng malaking ibon o anumang hayop na pwedeng gumawa ng ganoong ingay. May ilan pang nagsasabing parang may mabigat na bagay na gumagapang sa bubong bago tuluyang mawala ang tunog. Hindi ko na lang iyon pinansin muli. Iniisip ko pa rin baka malalaking kwago lang o mga paniki ang dahilan ng mga naririnig nila. Pero may isang bagay na hindi ko talaga maiwasang mapansin. Tuwing umaga, habang papunta ako sa health center, ay lagi kong nakikita si Aling Rosa sa bakuran niya. Palagi siyang maayos, mukhang bagong ligo at parang bagong gising. Wala man lang bakas ng pagod kahit sinasabi ng mga tao na halos wala silang tulog gabi-gabi. Habang ang buong barangay ay mukhang puyat at balisa, si Aling Rosa lang ang tila mas lalong gumaganda habang lumilipas ang mga araw. Hindi ko alam kung bakit pero nagsimula na akong maalala ang lumang graduation picture na nakita ko sa barangay hall. Isang gabi, bandang 10:00 ay nakatanggap ako ng tawag mula sa barangay health worker. May isang matandang lalaki raw na biglang tumaas ang presyon at kailangang matingnan agad. Pumunta ako agad at pagkatapos kong masiguradong maayos na ang lagay ng pasyente ay naglakad na ako pauwi. Ang tahimik ng buong barangay. Habang papalapit ako sa tinutuluyan kong bahay ay bigla akong napatingala. May kung anong maitim na bagay ang nakadikit sa bubong ng bahay sa tapat. Hindi ko agad maaninag ang itsura nito. Akala ko noong una ay malaking unggoy o malaking ibon lang. Pero hindi ito gumagalaw gaya ng normal na hayop. Parang nakadapa itong nakadikit mismo sa bubong. Dahan-dahan akong tinutok ang flashlight sa direksyon nito at sa mismong sandaling tumama ang ilaw ay mabilis na tumalon ang nilalang papunta sa bakuran ng bahay ni Aling Rosa. Napaatras ako sa sobrang gulat. Ilang segundo lang ang lumipas ay bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Aling Rosa ng tahimik, maayos ang ayos ng buhok at parang bagong gising na naman. Tumingin siya sa paligid bago dahan-dahang isinara ulit ang pinto na parang wala talagang kakaibang nangyari. Hindi na nawala sa isip ko ang nakita ko sa bubong ng bahay ni Aling Rosa noong gabing iyon. Ilang beses kong sinubukang kumbinsihin ang sarili ko na baka mali lang ang nakita ko o baka pagod lang talaga ako. Pero habang lumilipas ang mga araw ay parang mas lalo lang lumalalim ang kutob kong may malaking sikreto ang barangay na iyon.
Makalipas ang 3 gabi, bandang alas 11 ay nagising ako sa malakas na katok sa pinto. May emergency raw sa kabilang sityo. Isang buntis ang bigla na lang nanghina at hirap ng huminga. Agad kong kinuha ang medical bag ko at sumama sa barangay health worker. Pagdating namin sa bahay ng pasyente ay maputla na ang buntis. Pawis na pawis siya at halos wala ng lakas magsalita. Wala naman siyang iniindang sakit noong mga nakaraang araw, kaya nagtaka kaming lahat kung bakit bigla na lang lumala ang lagay niya. Habang check up ko ang vital signs niya, ay bigla na lang namatay ang ilaw. Nawala ng kuryente ang buong barangay. Tanging mga flashlight lang at kandila ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng bahay. Habang inaayos ko ang gamit ko ay may kung anong gumalaw sa labas ng bintana. Paglingon ko ay may isang maitim na anino ang mabilis na lumipad palayo. Hindi ko maaninag ang itsura nito dahil sobrang bilis ng paggalaw. Ilang segundo lang iyon pero mabilis kong napansin na hindi iyon ordinaryong ibon. Parang tao pero imposible. At agad akong bumalik sa pasyente. Pagkabalik ko sa tabi niya ay sinubukan kong pakinggan ulit ang tibok ng sanggol. Wala na. Ilang beses kong inulit ang pag-check dahil baka nagkamali lang ako. Pero pareho pa rin ang resulta. Tahimik na ang sinapupunan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pero biglang bumalik sa isip ko ang lahat ng kwento tungkol sa barangay, ang mga buntis na nawawala ng dinadalang anak at ang mga pagaspas ng pakpak sa gabi, maging ang babaeng hindi tumatanda. Kinabukasan ay hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko pero gusto kong malaman ang totoo. Maaga akong nagising at palihim na minatsagan ang bahay ni Aling Rosa. Bandang hapon ay lumabas siya na parang normal lang ang lahat. May dala siyang maliit na bayong at naglakad papunta sa makapal na bahagi ng gubat. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko siya. Maingat akong naglakad sa likod niya habang nagtatago sa mga puno. Halos kalahating oras kami naglakad hanggang sa makarating siya sa isang lumang bahay na halos lamunin na ng mga damo at baging. Mukha iyong matagal ng abandonado, walang tao, walang ingay at tahimik ang buong paligid. Nakatago ako sa likod ng isang malaking puno habang pinapanood siya. Pumasok siya sa loob ng bahay at ilang minuto ang lumipas hanggang sa may nakita akong kakaibang anino sa bintana. Dahan-dahan akong lumapit at ang sumunod kong nakita ang habang buhay na hindi ko na makakalimutan. Hinubad ni Aling Rosa ang mahabang buhok niyang parang peluka. Pagkatapos ay yumuko siya. Unti-unting lumitaw ang isang malalim na hiwa sa may baywang niya. Maya-maya ay dahan-dahang humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan niya. Nakalaylay ang mahahabang lamang loob habang unti-unti siyang lumulutang pataas. Nanigas ako sa kinitatayuan ko. Hindi iyon isang bangungot. Hindi rin guni-guni. Isa pala talaga ang manananggal si Aling Rosa. Pero mas lalo akong kinilabutan nang marinig ko ang mahinang kaluskos mula sa likod ng lumang bahay. Isa-isa ring nagsiliparan ang iba pang mga nilalang. Pare-pareho silang nakahiwalay ang kalahating katawan at pare-pareho silang may nakalilay na lamang loob. At doon ko lang na-realize, hindi pala nag-iisa si Aling Rosa. May isang buong grupo ng mga manananggal na matagal nang nagtatago sa kagubatan ng barangay. Pagkatapos ng nakita ko sa lumang bahay, ay hindi na ako nakatulog ng maayos. Gusto kong umalis agad sa barangay, pero alam kong wala akong ebidensyang maipapakita. Kahit ako mismo ay hirap paniwalaan ang sariling nasaksihan. Kinabukasan ay kinausap ako ng palihim ng leader ng medical mission. Doon ko lang nalaman na hindi pala basta-basta ang pagkakapili sa barangay na iyon. Ilang taon na raw silang nakakatanggap ng ulat tungkol sa sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga buntis at pagkawala ng mga hindi maipaliwanag na kaso. Wala mang direktang ebidensya ay napansin nilang iisa palagi ang lugar na lumalabas sa mga report. Kaya pala kami ipinadala roon. Hindi lang para magbigay ng libreng gamutan, kundi para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga kakaibang insidente. Pero huli na ang lahat, parang nalaman na ng mga manananggal na may nakakakita sa lihim nila.
Ilang araw lang ang lumipas ay isa-isang nawala ang mga kasama ko sa medical mission. May hindi na bumalik matapos mag-house visit. May isa namang natagpo ang wala ng buhay sa gilid ng gubat, pero walang malinaw na dahilan ng pagkamatay. Unti-unti kaming nauubos at pakiramdam ko ay ako na ang susunod. Sa gitna ng takot ay may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Kilala siya ng mga residente bilang albularyo ng barangay. Hindi na siya nagtaka nang ikwento ko ang lahat na para bang matagal na niyang alam ang katotohanan. Doon niya sinabi ang pinaka nakakakilabot na kwento. Mahigit 100 taon na raw na manananggal si Aling Rosa. Hindi siya tumatanda dahil siya ang pinuno ng kanilang lahi. Sa tuwing may bagong babaeng napipiling magiging manananggal ay pinapasa rito ang sumpa upang manatiling bata at malakas ang kanilang pinuno. At habang may bagong nabibiktima ay mananatiling buhay si Aling Rosa. Mananatili rin ang bangungot na matagal nang bumabalot sa buong barangay. Dumating ang huling gabi ng medical mission pero imbes na matuwa akong uuwi na ako ay mas lalo akong kinabahan. Ayon sa matandang albularyo ay hindi ako basta pinagmamasdan ng mga manananggal. Gusto nila akong kunin dahil malakas daw ang dugo ko. Naniniwala sila ako ang susunod na pwedeng paglipatan ng sumpa para manatiling bata at makapangyarihan ang pinuno nila. Hindi na kami naghintay pang may mangyari. Bago pa sumapit ang madaling araw ay nagtungo kami sa lumang bahay sa gitna ng gubat kung saan ko sila unang nakita. Kasama ko ang albularyo at ilang matatapang na residente na matagal nang naghihintay ng pagkakataong wakasan ang bangungot na bumabalot sa barangay. Alam nilang kapag nakahiwalay ang itaas na bahagi ng katawan ng mga manananggal ay doon lamang maaaring sirain ang mga iniwang kalahating katawan. Isa-isang binuhusan ng langis ang mga iyon. Pagkatapos ay sabay-sabay naming sinunog. Ilang sandali pa ay umugong ang buong gubat sa nakakabinging hiyaw. Isa-isang bumagsak mula sa himpapawid ang mga manananggal habang pilit na bumabalik sa kanilang katawan. Pero huli na ang lahat. Sa harap mismo namin ay nakita kong unti-unting nagbago ang itsura ni Aling Rosa. Ang makinis niyang balat ay mabilis na kumulubot. Ang mahaba niyang buhok ay naging manipis at kulay abo. Ilang segundo lang ang lumipas ay para siyang tumanda ng mahigit 100 taon bago tuluyang bumagsak at maging abo. Pagkatapos noon ay wala nang naitalang kakaibang pagkamatay ng mga buntis sa barangay. Natapos ang medical mission at bumalik na ako sa Manila. Pilit kong kinalimutan ang lahat. Iniisip na tuluyan nang matatapos ang bangungot na iyon. Pero makalipas ang ilang buwan, habang inaayos ko ang mga larawan namin mula sa outreach, ay may isang detalye ang nagpanginig ulit sa buong katawan ko. Sa likod ng isang group photo ay may isang babaeng nakatayo sa malayo. Nakaputi, mahaba ang buhok at eksaktong kamukha ni Aling Rosa. Hindi ako pwedeng magkamali. Mas lalo akong nanlamig nang tingnan ko ang petsyang nakaprint sa litrato at kuha iyon 1 linggo matapos naming masunog ang katawan ni Aling Rosa.